Good evening, this is Mystica. Welcome to the Mystic Road to Success, and I hope that you're going to be enjoying our issues tonight. And it's not only about environmental stuff, but also some other issues coming from our viewers. So please stick around and stand by because we're going to be right back. Mga kaibigan, katulad po ng sinabi ko na meron tayong mga iba't ibang mga issues tonight. So, it's not only about environmental thing, pero meron po tayong mga nakuhang mga messages coming from other viewers about their problems. So, ito po ang inyong lingkod. Bilang tagapayo sa inyo, okay, magbibigay sa inyo na kung ano dapat ang ating gawin para sa ating mga problema. Alright, since taga-showbiz tayo, and of course, kinakailangan din na entertaining din yung mga problema ng ibang mga nagbabalak mag-showbiz. Kaya sabi nila na parang napakahirap daw tahakin ng show business, lalong-lalo kung wala daw silang pera o kaya walang kapit. Totoo yun mga kaibigan. Kasi ako, hindi ko naman siguro pwedeng sabihin na, si Mystica, I mean, overnight, bigla na lang siyang naging superstar, okay, naging ganito, naging the most controversial, okay, naging ganito, rock diva, the split queen, o kung ano man, di ba? So, it takes a lot of effort, it takes a lot of money, it takes a lot of work, it takes a lot of talent to be a star talaga. Kasi yung mga iba nga naman, katulad niyan, may mga talents akong dumating, akala nila ganun na lang kadali. Sabi nila na bakit kaya ngayon hindi pa tayo binubuk ni Mami? Bakit kaya tayo hindi pa tayo nakakarating kung ano yung dapat nating marating sa show business? Mga kaibigan, kung alam talaga na isang Mystica ay you are already ready, na talagang sellable ka na talagang you're ready to be out there, na pwedeng i-conquer to the world of show business, then I'll be there for you. Pero kung nakikita ko naman na medyo sariwa ka pa at hindi pa talaga sapat yung kakayahan in order to be star, and then of course hindi mo ako pwedeng i-push ko na lang yung talent mo, i-sell kita na hindi pa naman ito ganap na talagang sellable nga naman sa show business. Alright, yung iba naman sabihin nila na okay, sapat na yung sila ay talented, sapat na yung sila ay maganda. Of course, money still talks, okay, pagdating sa show business. Kasi kung wala ka ring investment pagdating sa show business, katulad niyan, you have to market yourself. Kailangan magpasulat ka, kailangan magpa-advertise ka, kailangan kukuha ka ng mga writers, kailangan kukuha ka ng mga who's gonna be in charge, kung ano yung talent mo. Kailangan magkaroon ka pa rin ng press conference, ngayon kung ano man ang kailangan para talaga tatanyag ka, at least makilalaman lang yung pangalan mo. Dahil hindi naman pwedeng sabihin mo na, okay, may talent na ako. Bakit hindi pa ako kinukuha? My God. I mean, katulad ng isang produkto, hanggat hindi ka na i-market, walang nakakaalam kung nasaan ka. Saan ka nila hagilapin, saan ka nila bibilhin. So, parang ganun din ang show business, mga kaibigan. Kaya doon sa mga nagnanais, tumahak sa showbiz, huwag nyong bigla-bigla ang, isipin na, okay, meron naman akong talent, ba't hindi pa ako sumisikat? Tapos, nag-aalala kayo, bakit para bang nakakaawa na kayo dyan? Bakit hindi ibinibigay sa inyo yung attention? Bakit ito ang pinapaboran or whatever? So, depende naman kasi kung ano nakikita ng inyong manager, kung sino yung sellable talaga. Kasi this is business eh. Hindi naman ito pwedeng pairalin na yung puso mo, di ba? Of course, the manager loves everybody. Gusto niya mabigyan lahat ng opportunity, lahat ng kanyang mga anak, lahat ng kanyang mga talents. Pero nasa talent pa rin yan eh. If you got something to really sell, and then go and show it to your manager. Sabihin mo na, okay, paglaban mo talaga na meron akong talent and I deserve it. Hindi nyo alam na kung minsan kayo rin ang mga pasaway, di ba? May mga talents na kung minsan yung manager o kaya yung talent coordinator o kaya yung production manager biglang magpapatawag, sasabihin na, okay, meron tayong practice or meron tayong event, kinakailangan nandito kayo. Kung at that point nga, kayo nagpapasaway mismo, sasabihin nyo na, okay, may talent fee ba? Hello? Hanggat hindi pa naman na-o-offera ng talent fee ang inyong manager, kundi ang ginagawa niya para ma-expose kayo dyan for your own sake din, para magkaroon kayong ng pangalan, may market kung sino kayo,
Ganun talaga. It takes a lot of effort. Hindi ako biglaan na lang na, at ako si Bistikana ako ngayon. Diba? Pagkatapos, biglang, eto ang bayad ko. Hindi. It took at least 1 year na kailangan pang mag-invest muna ako ng sarili kong pera in order to come up with a name na talagang mas kikilala nila, si Mystica yan. Siya yung magaling mag-split, siya yung rock diva, ganun ganyan. Eto na nga mismo, hindi pa siya nakaka-start ng kanyang career, nasa first level pa lang siya. Pagkatapos, uunahin niya munang mag-ask na, may pera ba? Kung ganun ang attitude, mga kaibigan, of course, the manager will always say, okay, next. There's always gonna be a lot there, volunteers. Uunahin niya muna yung mga volunteers na they're really willing to do something para na makikilala nila. Kasi, they are contributing something for themselves di ba? What is a little effort? What is a little attendance kung sakali man? Kung ang magiging, payback naman later on ay bigla kayong nakilala, biglang umangat ang inyong pangalan, biglang umangat ang inyong karir. So, it's just a matter of time, di ba? So, ayun, kailangan tiyaga, kailangan talagang ipakita nyo rin sa inyong manager na, hey, you deserve na okay, ngayon wala pang pera, pero ngayon nandyan naman yung tiyaga nyo, pinapakita nyo talaga. And of course, sinong ipa-prioritize later on ang inyong manager? Of course, kung sino yung may tiyaga, yun ang may nilaga.